Okay mga guys, so meron ditong balita na si Biden direktang pinagbantaan ng China, no? Binantaan niya ang China. So taka yung barko ng China napatunayan na made in China talaga. Na nabutas nabutas ng bumangga siya sa Philippine Coast Guard. So, itong bibigyan natin reaction video. Ngayon kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and subscribe na lang muna sa ating channel. Okay? Umpisahan na natin. Iyak ang China sa balitang ito. Pinagtatawanan kasi sa social media ang China Coast Guard. Bakit? Sa litratong kuhang malapitan, butas at bahagyang nawasak ang barko ng China Coast Guard. Literal na made in China ang barko nyo. Niwala man lang katibay-tibay. Samantalang ang barko ng Philippine Coast Guard na nagmula sa Japan, hindi man lang masira-sira kahit ilang beses pang pagbabanggain ng China Coast Guard. Bilang Yan tignan nyo naman yung mga barko ng yung mga Chinese Coast Guard tingnan nyo na butas kaagad tingnan nyo talaga made in China, no? Tingnan mo bumangga sa kanila ang Philippine Coast Guard doon nakarang linggo. So tingnan nyo naman butas kaagad samantalang yung barko ng ng Philippine Coast Guard kahit banggain pa nila ng ilang beses hindi man lamang nabubutas o natitinag, di ba? Nakakatawa talaga 'tong mga China, no? Made in China talaga, no? Loko talaga. Tapos yayabang pa no? Yayabang pa na nata sila itigasin sa West Philippine Sea. Mga mukong talaga, no? Nakakatawa lang talaga, no? So, okay, no? Anong pa natin? Diretso pa natin. lang yan ang pinoproblema ng China, kundi muli na namang binigyan diin ni US President Joe Biden ang commitment nitong ipaglaban ng Pilipinas pag nagkagyera sa West Philippine Sea. So papaano na China? Bye-bye na ba West Philippine Sea? At tanggapin nyo nang kahit kailan ay hindi mapapasa inyo ang aming teritoryo. Pero kung ipipilit ng China ng nakawin to, gera ang pinakasolusyon nyong mga Chinese. Pero lalaban ba kayo? O nabahag na ang mga buntot nyo? Ayan tingnan nyo naman So, itong mga Chinese na to, no? Talaga hanggang lang sila, hanggang pananakop lang naman sila, no? Tingnan nyo naman, pagdating sa mga pag nandyan na yung mga kaalyado natin, nandyan ang Japan, US, at Australia, tingnan mo nababahag ang buntot nila, no? Kayang-kaya lang nila talagang ang bulihin yung mga malilit na bansa tulad ng Pilipinas na halos ang military power ng Pilipinas limited lang, no? Dahil nga sa nangyari noon. So pero itong tingnan mo naman ang US si Biden ang sabi niya na talagang poprotektahan niya ang Pilipinas dahil nga sa merong mutual defense treaty ang Pilipinas at ang Amerika. So once nakante o once na magkaroon ng arm attack galing sa China mag-i-invoke kagad ang mutual defense treaty. Kagad yun. Kaya nga itong China ingat na ingat Kaya nga hanggang pambubomba lang sila ng tubig, no. Hindi sila hanggang bomba lang sila ng tubig, no. Hindi sila gumagamit talaga ng mga bala, yung mga pumuputok. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. May mas malaki pang yan ilang beses na sinasabi ni Biden, no, na ang Pilipinas at ang US
ay ironclad. Yun, ibig sabihin. Ironclad ang pagkakaibigan. So, dun laging sinasabi ni President Joe Biden ng Amerika, no? So, siyempre, laging laging napapakinggan ng mga Cheko, yan, no, ng mga Chinese. So, sa takot lang nila, no, kaya nga hanggang lang sila hanggang pagbababanta lang sila, no. So, ang kaya nilang gawin. Pero kung in case na babanatan nila o kaya gagamit sila ng mga arm attack talaga, hindi nila magawang gawin dahil nga sigurado siyempre aatake itong Amerika pati ang mga alyansa. So ano mangyayari sa kanila? Siyempre madudurog, di ba? Problemahin ang China. Kinakabahan sa balitang magpapasok ng ballistic missile ang US sa kaalyado nitong bansa, tulad ng Pilipinas at Japan. Dito muling nakikiusap ang China at nagmamakaawa, itigil na daw ang paghamon ng giyera sa West Philippine Sea. Bakit China? Sobrang kinikilabutan na ba kayo? 中方坚决反对，绝不接受。中国奉行不首先使用核武器政策，承诺不对无核武器国家和无核武器区使用核武器，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不参加任何形式的军备竞赛。任何国家只要不对中国使用核武器，就不应该感到中国核武器的威胁。美国拥有世界最大、最先进的核武库，为别国量身定制核威慑，投入巨资升级三位一体核力量，在军控领域大肆毁约退军，强化北约核联盟，扩大与盟国的先进军事技术合作。日本作为核爆受害者，非但不要求美国核裁军，反而倚仗美国的核保护伞，发展先进导弹攻防能力，配合美战略力量前沿部署。美日相关消极举动破坏了全球和地区的战略平衡与稳定，阻碍了国际军控裁军进程，扰乱了地区和平与安宁。国际社会有理由对此感到严重关切。正人者必先正己，美日应当反躬自省，端正态度，停止破坏国际核裁军与核不扩散体系，切实降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，给国际社会一个负责任的交代。 Sobrang kaawa-awa talaga ang mga Chinese. Kinakarma na kayo Kita dahil mo, luhaw kayo sa kapangyarihang mamuno. Dapat lang sa inyong karmahin talaga. Ayan so mga guys tingnan naman nagpapanik ang China, no? Nagpapanik sila dun sa sinabi ni Joe Biden ng ng Amerika, no? Na talagang pinagbantaan sila ng Amerika na talagang commitment sila sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kaya talagang pinagbantaan sila ni Joe Biden na talagang commitment ang Amerika sa Pilipinas. So doon sila natatakot. Tsaka isa pa, nalaman nila na magpapadala ang Amerika ng mga US missiles o mga ballistic missiles dito sa Pilipinas bilang paghahanda. So kaya nga nagpanik Nagpanik ang mga China, no? Ang mga Chinese, no? So ibig sabihin 'yon, alam na nila, no, kung bakit nagpadala ng mga ballistic missile dito sa Pilipinas, no? So siyempre para sa kanila 'yon, no. Mga loko talaga 'yan, no. So yari talaga ang China nito. So kaya nga nababahag na, nagpapanik ang mga China, no. So malalaman natin 'yan, no, sa susunod na kaganapan, no? Okay? So kung nagustuhan niyo yung mga ganitong reaction video, please guys please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay?